Ginamit ng isang blacksmith na naging legend ang kanyang transcendent insight para appraise ang item. Kung may nakatagong ability na lumitaw, nahanap na ang mga nakatagong kakayahan ng White Fang, ang impormasyon nito ay muling naisulat, +9 through White Fang. Rank, Legendary, Attack Power, 1,015 plus 530, Attack Speed, 10 plus 3%. Skill Damage, 15 plus 7%, Ignore Target's Defense, 25, 15%. Extra Cutting Damage, 20.10%, extra damage pagkatapos ng 3 matagumpay na combos, nabuo na ang passive skill na Heart Pull, kung stab o smash mo ang puso ng kalaban, magiging 2 beses ang deal damage, may pagkakataon na mapatay mo agad ang target, kasanayan na paggamit ng resource, wala, cooldown time, wala, nakuha mo ang impormasyon tungkol sa ingredient ng item, ito ay isang Bunheller's Fangs, Witness of God's Weapon. Legendary Blacksmith's Craftsmanship, Experience, plus 10%. Sa isip-isip ni Grid na inabot siya ng 3 taon upang mapataas ang kanyang level ng kasanayan sa 7, ngunit nakakuha siya ng 10% ng isang level sa pamamagitan lamang ng appraisal sa bagay na ito. At itong one-handed sword, top tier na ang atake nito. Kung si Kraugle siguro ay madali niya lang magagamit ang Heart Pull. Bunheller's Sight Curse, ang Evil Dragon Burnhellier ay kasalukuyang nakatingin sa iyo. Kung nararamdaman ka niya, baka ma-ambush ka niya. Kondisyon ng pag-activate random, nilikha ang weapon na ito gamit ang Evil Dragon Bunheller's Fang. Taglay nito ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan, pero ang may-ari ay kailangan hawakan ang sumpa ng Bunheller's Sight. The Great Demon Drasayon, sa pagtatangkang iwasan ang mga mata ng dragon, na-sealed ang bahagi ng lakas ng sandata. Ang legendary blacksmith na si Grid ang nagbukas sa sealed na yun. Hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na isang sumpa. At ito ang pinakamasamang posible, nakakaloko ito. Sinusubukan niyang tulungan siya, pero instead nagkaproblema pa. Kinuha ni Kraugle ang sword at tinatanong nito kung ano ang problema. Natataranta at sinasabi ni Grid na hindi niya ito sinasadya. Kaya niyang ibalik ito sa normal. Sinasabi ni Kraugle na nakakamangha. Sa lahat ng player sa laro na ito, malamang siya lang ang may kayang gawin ito. Sa isip-isip ni Kraugle na ang enerhiya na ito, parang ibang-iba na ang kanyang sword. Ito ay magandang sandata na maaaring siyang palakasin ng 3 beses. At ang Heart Pull ay isang challenging, at may reward pang kasanayan at para ma-improve pa ng mas mabuti ang kanyang mga kakayahan. Tinatanong ni Grid kung okay na ba sa'yo yan. Sinasabi ni Kraugle na dahil ba sa sumpa? Kung ang tinutukoy niya ay si Bunhellier, mababa ang probabilidad na siya ay magpapakita. Narinig niya na ba ang trumpet folk song tungkol sa kanya? Isa sa mga linya ang nagsasaad na ang Evil Dragon ay na-sealed ng isang bayani 500 taon na ang nakakaraan. Sa isip-isip ni Grid na trumpet, awiting bayan, pareho ba talaga ang nilalaro nila? Nakakamangha, sinasabi ni Kraugle na maaari niya bang tapusin ang pag-aayos? At tinatanong nito kung ano ang presyo na dapat niyang bayaran. Sinasabi ni Grid na baka sobrang mabigat para sa kanya. Sa labas ng smithy, tinatanong ni Grid kung bakit sobrang ingay. Nasa labas pala sila Jeshuka, Pon, Vantner, Lowell, at Regis at parang gumawa sila ng fan club, para kay Kraugle at sinasabi nila na sumali siya sa kanila. Sa isip-isip ni Grid na alam niya kung ano ang inaasahan nila, pero kung sa kanyang personalidad, hindi niya nakikita na sasali siya. Tinatanong ni Grid kay Kraugle kung gusto niyang maghapunan kasama sila. Nagtataka si Kraugle sa mga reaksyon ng mga abnoy at makikita na parang mukhang tanga sila at may lumilipad pang mga puso sa paligid. Mukhang naging bato pa sila nung tumingin si Kraugle sa kanila. Sinasabi ni Kraugle na biglang tinawag siya ng nanay niya, aalis na muna siya. Sabay lag out, nagtataka naman ang mga abnoy, nag-aapoy ang mga abnoy at sinasabi ni Vantner na hindi niya akalain na gagamitin niya ang kanyang nanay bilang dahilan. Hintayin natin siya hanggang mag-login siya ulit at kidnapin siya. Sinasabi ni Lowell na gawin natin yan, kung gawin kaya nating siyang overgeared slave, hindi magiging mahirap sa kanila na umabot sa number 1 guild sa rankings. Sinasabi ni Pon na si Vantner ang magtatali sa kanya. Dahil siya ang pinakawalang pakinabang, kaya walang kwenta kahit mamatay siya. Sinasabi ni Grid na wag na nilang masyadong pilitin. Ang pagtitiwala ay hindi isang bagay na maaaring sapilitang makuha. Sinasabi ni Jeshuka na ano ang ibig sabihin niya na tiwala. Wala ba siyang kailangan sabihin sa kanila?
Bakit hindi niya sila tinawagan nung nag-invade si Prince Ren? Ang kaligtasan ng teritoryong ito ay may kinalaman sa lahat. Hindi na ba sila kapaki-pakinabang sa kanya? Nakalimutan niya na ba ang kanyang mga convictions nung nilikha niya ang Overgeared? Napahawak na lang si Grid sa kanyang batok at sinasabi nito na naghuhunting silang lahat sa Vampire City. Akala niya malulutas niya ito, kahit si Lowell lang ang kasama niya. Pero siguro parang kawalan ng tiwala sa labas, kamakailan, lahat sila ay hindi nakakapag-level up dahil naghahanap sila ng mga ingredients at nagtatrabaho para sa teritoryo. Dahil doon, gusto niyang ibigay ang lahat ng oras sa kanilang sarili. Kung nalungkot sila o nasaktan dahil sa kawalan niya ng komunikasyon, kasalanan niya yun. Pasensya na, sa lahat, nagulat naman sila Lowell at Jessica dahil humingi ng paumanhin si Grid sa kanila. Sa isip-isip ni Jessica na kapag naging masungit siya, mukha siyang inosente at cute. Pero ngayon, para na siyang matanda, nagbuntog hininga si Lowell at lumuhad ito kay Grid at sinasabi nito na siya dapat ang humingi ng paumanhin. Tinatanong ni Grid kung bakit bigla siyang humingi ng paumanhin. Sinasabi ni Lowell na sa totoo lang, sa invasion ni Prince Ren, naramdaman niya na kulang pa siya. Ngunit nagawa niyang pigilan ang invasion sa kabila ng mga disadvantages. Bukod pa riyan, nagawa niyang manalo laban sa mas malaking kalaban. Noong una, pinili niya sumama sa kanya dahil sa equipment. Pero lumampas siya sa inaasahan niya, ipinapangako niya na susundan niya siya sa lahat ng mayroon siya mula ngayon, my lord. Sinasabi ni Jessica na naiintindihan niya ang ibig sabihin niya. Pero, okay lang ba kung hindi nila kukunin si Kraugle? Siya ang pinakamagaling sa DPS, naiinis naman sila Pan at Vantner kay Lowell at sinasabi nila na kung patuloy siyang lumalaki ng ganito, mahihirapan siya sa labas. Dalhin nila siya sa kanyang mga magulang, nagyayabang at tinatanong ni Lowell kung mukha na ba siyang cool. Sa isip-isip ni Grid na kung paano niya ginagamit ang mga kasanayan, kung paano niya ginagamit ang lupain sa kanyang kalamangan, kung gaano pulido ang kanyang mga diskarte. Ang kanyang kalkulado at tumpak na mga paggalaw, siya ay tiyak na isang dalubhasa na lampas sa imahinasyon. Nakakamangha siya, hindi niya akalain na aabot siya sa ganoong taas mag-isa. Ito ay hindi isang plane na maaari niyang isipin, nakatanggap siya ng lahat ng uri ng tulong mula sa kanyang mga kaibigan. Ngunit gusto niya gawin ito nang magkasama sila, gusto niyang maabot ang finish line kasama ang lahat, kung gusto niyang tumayo sa harap ng mga tulad nila, anuman ang kanyang ego, dapat niyang sabihin ito ng malakas, si Kraugle ay lumalakad sa daan ng Sword Saint gaya ng ginagawa niya. Sinasabi ni Grid na walang paraan na mapagpasyahan ng isang mananalo sa isang tug of war kung pareho silang aalis sa iisang panig. Sa isip-isip ni Grid na aabot siya sa top kasama sila. Lumipas ang 2 araw, sinasabi ni Grid na tinanggap niya ang duel sa kabila ng hindi niya sinuot ang 2 piraso ng gear, at may nakalaban na siya noon. Panalo si Papa, di ba, ang kanyang matalino na si Lord? Sa isip-isip ni Grid na hindi niya maalis sa ulo niya ang pagkakaiba ng kakayahan nila. Dapat ba siyang gumawa ng sandata na nakakablock ng 10 bilyong pinsala? Hindi, imposible yan. Kailangan niyang gumawa ng mas makatotohanan. Naabot niya na ang limits ng kanyang imagination, dapat siyang maghanap ng paraan upang tumaas ang kanyang larangan ng pananaw. Naramdaman niya na ito, pero isa sa dahilan kung bakit sobrang matatag si Kraugle ay dahil sa kanyang karanasan. Sa ginawang invasion ni Prince Ren, nalaman niya na hindi ligtas ang Riden sa Ethnal. Para maprotektahan ang lahat, kailangan niyang mabilis na makamit ang conclusion. Sinasabi ni Grid kay Irene na alam niya na dapat niyang pangalagaan si Lord. Nakangiting sinasabi ni Irene na walang dahilan para maitali niya siya. At hindi lamang ang mga pader na nagpoprotekta sa teritoryo. Kaya maniwala siya sa lahat, at gawin niya ang dapat niyang gawin, mahal kong asawa. Sa isip-isip ni Grid na dating Panginoon si Irene. Kaya mas naiintindihan niya siya kaysa kanino, sinasabi ni Irene na ngunit ang isang sugatang ibon ay maaaring magpumiglas sa pagbalik sa pugad. Kaya ingatan niya ang kanyang sarili. Sinasabi ni Grid na tatandaan niya ito, siya ay humihingi ng paumanhin. Sa isip-isip ni Grid na nakapagdesisyon na siya, lipat na sila agad. Ginamit ni Grid ang Summon Knight, pinatawag niya si Lowell. Sinasabi ni Lowell na Panginoon ko, tinawag niya ba siya? Sinasabi ni Grid na parang wala pa siyang tulog, ikinalulungkot niya ang lahat ng gawain. Sinasabi ni Lowell na ito ang gusto niya, kaya huwag siyang mag-alala. Sinasabi ni Grid na oo, naniniwala siya sa kanya. Aalis muna siya saglit, iwan niya muna sa kanya ang pangangalaga sa Riden at sa kanyang pamilya.
At pwede niya ba siyang kuhanan ng ilang potion sa alchemy facility? Sinasabi ni Lowell na oo naman, pero saan siya pupunta ng biglaan? Tinatanong ni Crowgle kung ano ang price na dapat niyang bayaran. Sinasabi ni Grid na baka sobra na mabigat para sa kanya. Sa isip-isip ni Grid na gusto niyang sumali siya sa Overgeared. Pero dapat may dahilan kung bakit siya naglalaro ng solo hanggang ngayon. Hindi niya alam ang dahilan, pero gusto niyang igalang ang kanyang desisyon. Sinasabi ni Grid kung maaari niya bang sabihin sa kanya. Paano pumunta sa silangan? Sinasabi ni Crowgle na ito ay isang piraso ng impormasyon na nakuha niya pagkatapos mag-search ng higit sa 1 taon. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa utang na ito ay tila isang patas na presyo. May 66 na maliit na isla na matatagpuan sa timog ng Media Kingdom. Kahit na ang mga high rankers ay nagpupumilit na lumampas sa unang 10. Ngunit kailangan niyang dumaan sa kanila, hindi siya laging nandyan. Pero dapat niyang hanapin ang Y-Star Sticks. Kadalasan siya ay nasa pagitan ng Islands 25 at 29. Alam niya ang daan, sa isip-isip ni Crowgle na ang kanyang limitasyon ay ang Island 30, hindi niya maisip kung hanggang saan siya aabot. Sinasabi ni Grid na Median Sticks, mukhang mahirap hanapin. May iba pa ba siyang dapat malaman? Sa isip-isip ni Crowgle na gaano kalayo ang kanyang mararating pagkatapos dumaan sa malaking bato. Sana ipakita niya yan sa kanya. Sinasabi ni Crowgle na maghanda siya ng mabuti. Kahit sa kanya, challenge ang perenyong lugar, ang Bayan Archipelago. Sinasabi ni Grid na pupunta siya doon saglit, tinaas ni Lord ang kanyang kahoy na sword at para may sinasabi. Walang nakakaunawa sa sinasabi ng sanggol sa kanyang ama. Ibinigay ni Lord ang pagbati sa kanyang ama, tiyak na hindi lang simpleng have a safe trip. At ang mga bagay ay laging nangyayari sa Satisfy. Nagkagulo ang Japan dahil sa insidenteng may kinalaman sa Rebecca's Church. Damian, siya ay isang banal na paladin ni Rebecca na binaliwala ng lahat. Umabot siya ng 2nd place sa paladin rankings pero biglang nawala. Siya ang best player ng Japan, akala ng mga tao na baka nakuha niya ang hidden class. Pero ang klase na yan ay higit pa sa inaakala nila, para sa isang sikat na otaku ang naging papa ng Rebecca Church. Sinasabi ng lalaki na salamat sa interview, naging papa siya, isang taong may ganap na kapangyarihan. Hindi kailanman nagkaroon ng malakas na pangkat sa Satisfy ng Japan. Mukhang magandang hakbang ito para sa kanila. Maaari niya bang sabihin sa kanila kung ano ang sikreto sa iyong tagumpay? Tinawag na another reality, ang Satisfy, ang pagkuha ng kapangyarihan sa loob ay malaki. Akala ng lahat na ang unang mensahe ng Japanese Pope ay inaalay sa pagpapasalamat sa kanyang bansa, pero sinasabi ng Papa na si Damian na hindi ito secret, lagi siyang nakakatanggap ng tulong mula sa iba. Ang dahilan kung bakit siya naging Papa ay dahil kay Mr. Grid, kaya nagpapasalamat siya sa tulong niya. Medyo mataas ang competitiveness sa pagitan ng mga manlalaro ng parehong bansa, kaya ang positibong opinyon tulad niya ay nag-trigger ng maraming tao. Sinasabi ng lalaki na pero natalo niya ang Sakura Guild noon. Maraming tao sa Japan ang walang positive opinion sa kanya. Pakiramdam niya ay maaari niyang dagdagan ang positibong opinyon sa pamamagitan ng paglalagay ng simbahan sa loob ng teritoryo ng isang Japanese guild. Sinasabi ng Pope na si Damian na maraming kondisyon ang kailangang matugunan para makapagtayo ng simbahan. Hindi siya makakagawa ng isa dahil lang sa gusto niya. Sinasabi ng lalaki na ngunit paano natupad ng Raiden, ang isang lungsod na may 2,000 katao lamang, ang mga kondisyong iyon. Parang paboritism yan, sinasabi ng Pope na si Damian na sumusunod lang siya sa oracle na nagsasabi na dapat niyang bayaran ang taong tumulong sa simbahan ng Rebecca. Sinasabi ng lalaki na, ngunit gayon paman, hindi ba ang isang bagay na yon ay samobra na? Prangka na sinasabi ng mga tao na pinapabura niya siya dahil sa personal profit. Na-activated na ang pagiging otaku niya dahil lang sa pagligtas niya sa anak ni Rebecca. Napatayo ang Pope na si Damian at sinasabi nito na ang bawat bansa ay nagsisikap na gamitin ang mga achievement ng kanilang mga mamamayan para sa kanilang sarili niyang benepisyo, kaya wala siyang sinisisi. Ngunit mas mapagbigay siya kaysa sa mga taong itinuturing na walang kwenta ang mga kaibig-ibig na babae. Ang kagandahang loob ng isang Diyos ay ipinagkaloob sa mga taong tulad nito. Kung iyon ay paboritismo at papuri, tapos willing siyang purihin siya publicly. Ano ang naging conclusion ni Damian? Wala siyang pakialam sa iniisip ng kanyang bansa at ng iba. Sa araw na yon, isang bitag ang inihanda para sa kanya.
Si Greed ay umalis para sa Bayan Archipelago, sinasabi ng master ng Sakura Guild na hindi ka pani-paniwalang otaku. Hindi niya akalain na ibebenta niya ang karangalan ng bansa para sa virtual girl. Sinasabi ng lalaki na master, dito tinalo ni Faker ang Ice Flower Guild. Kung ang mga members na mula sa Overgeared dumaan sa lugar na ito, may pagkakataon na makahiganti sila. Sinasabi ng master ng Sakura Guild na malamang peking chismis ang kinakalat nila para tumaas ang kanilang prestihiyo. I'm sure hindi kayang talunin si Bondre ni Faker mag-isa. Kaysa pansinin nila ang mga taong ganyan, ang dapat nilang gawin ay talunin nila ang kalaban ng kanilang bansa. Paparating na sila. Tinatanong ng isang member ng Sakura kung pupunta ba siya sa Riden para magbigay-pugay. Damian, ang papa ng Rebecca Church, sinasabi ng master ng Sakura na nagtagumpay lang siya dahil lang sa swerte. Dapat tulungan niya ang kanyang bansa. Sa layuning yun, pipilitin natin siya kung kailangan. Iyan ang layunin ng Sakura Guild, at ito rin ay kanyang layunin. May sumisigaw at sinasabi nito na anong ang ginagawa niya. Paano niya nagawa na ipahayag sa publiko ang kanyang suporta? Tapos willing siyang purihin siya ng publiko, si Lowell pala ang sumisigaw at sinasabi nito na sinabi niya sa kanya na ang alliance sa pagitan ng Overgeared at ng Rebecca Church ay dapat maging sekreto. Malaki ang nanghihinala sa kanya dahil sa sinabi niya nung kumakandidato pa lang siya. Lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay walang kwenta. Naiinis at sa isip-isip ni Lowell na siya dapat ang magproprotekta sa Overgeared Guild sa panahon ng paglago nito. Dapat neutral ang simbahan. Kung tatanungin ang pagiging walang kinikilingan ng Rebecca Church, mawawalan sila ng impluensya. Sinasabi ni Lowell na Mr. Damian, sinasabi niya sa kanya na mag-ingat siya. Ano ang ginawa niya? Sinasabi ni Damian na alam niya yan. Pero sobrang maraming puwersa sa loob ng laro na nagpre-pressure sa kanya. Sobrang hirap panatilihing na maging neutral, kaya sana maunawaan niya. Sinasabi ni Lowell na inaasahan niya ang reaksyon ng Japan. Pero sa loob ng laro, sinusubukan ng Saharan Empire na gawing nilang pambansang relihiyon ang Rebecca. Sigurado siyang naiintindihan ni Mr. Lowell kung gaano yun kalubha. Sa isip-isip ni Lowell na ang Saharan Empire ay nagsisikap na magtatag ng pinakamalaking relihiyon sa kontinente bilang kanilang pambansa. Isang imperyong pinagsama sa kapangyarihan ng relihiyon ay isang mapanganib na sandata. Kahit magtulungan ng 17 Kingdoms of the West, hindi sila magiging match para sa Saharan. May pagkakataon na baka pagbawalan nila ang sinumang hindi mula sa imperyo na maniwala kay Rebecca at gamitin yun bilang sandata para sa nasyonalismo. Dahil walang banta ang Sahara Empire, medyo mayabang sila. Kung willing sila na magkaroon ng Rebecca Church, hindi niya gagawing papa si Damian. Kung gusto niyang matupad ang kanyang mga ambisyon, dapat niyang lampasan siya. Sinasabi ni Lowell na naiintindihan niya ang sitwasyon. Mag-iisip siya ng plano, sinasabi ni Damian na sasabihin niya sa kanya ang mga detalye kapag nakarating na sila sa Riden. Parang naiintindihan naman ni Mr. Lowell kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Tinatanong ng batang babae ang Pope kung mabuting tao ba ang Panginoon ng Riden. Sinasabi ni Damian na oo naman, siya ay isang taong mapagbigay. Kaya sigurado siya na makakahanap siya ng landas para sa lahat. Hindi alintana yon, Happy Chan, hindi pa ba siya napapagod? Dapat ba kitang buhatin sa kanyang likod? Nagbuntong hininga ang batang babae at sinasabi nito na Mr. Pope, please behave. Sinasabi ni Damian na sino ang nagmamahal sa mga detalye na ganyan. Ang paglalakad ng masyadong mahaba ay hindi maganda para sa mga kabataan na kaedad niya. Hayaan niya siyang buhatin siya. Sinasabi ng batang babae na kung gayon paano kung dalhin niya ang lahat ng 200 sa kanila. Hindi siya sigurado kung ilan ang kaya niyang dalhin gamit ang maliit na likod na yon. Tinatanong ng mga babae kung bakit sila huminto, sinasabi ng papa na buhatin siya muli. Sinasabi ni Damian na Happy Chan, ang iyong emosyon ay kawaii. Sige, dadalhin niya siya, sinasabi ni Chan na kalimutan niya na yon. Please, isipin niya ang posisyon niya. Pope, sinasabi ng member ng Sakura na mukhang masaya siya sa kabila ng pagtalikod sa kanyang inang bayan. Paano makukuha ng naturang basura ang posisyon ng papa? Matapos matapakan ni Grid, nawalan siya ng kontrol sa isla, at bumaba ang rangkang niya mula 2nd hanggang 4th sa Archer category. Walang paraan na hahayaan niya siyang makatakas, pinakawalan niya na ang arrow niya at sinasabi nito na kainin niya ito. Napansin naman agad ito ni Chan at sinalulang niya ito ng walang kahirap-hirap. Hindi makapaniwala ang master ng Sakura na sinalulang niya ito ng ganung-ganung lang. Hindi,
Maliban doon, naglalakad ang mga babae na yun habang may dalang sandata. Kasing tangkad pa nila, sinasabi ni Damian na sa tingin niya ba hindi lalaban ang mga kandidato ng anak ni Rebecca. Paano ba siya naging tanga? Sa isip-isip ng master ng Sakura na ang mga anak na babae ni Rebecca. Sila ang mga babae na ipinanganak na may mataas na divine power at mga kandidato para maging pinakamalakas na paladin. Maaaring hindi pa nila kayang hawakan ang mga divine artifact, ngunit sigurado siyang malakas sila sa kabila ng kanilang murang edad. Bakit kasama nila si Damian, hindi ba dapat patago silang nagsasanay? Ginamit ni Damian ang Goddess's Eyes, nakatanggap ng proteksyon ang papa mula sa Goddess Rebecca. Natuklasan na ng Goddess Eyes ang lahat sa loob ng 300 metrong range. Ang mga demonic monster at undead-type monsters ay nagdurusa ng devastating damage. Sinasabi ni Damian na 180 silang lahat, sinasabi ni Chan na Pope, haharapin nila silang lahat. Pakiusap, umatras muna siya, Goddess's Blessing, tataas ng 10% ang stats ng buong partido sa loob ng 5 minuto. Negate 1 attack, nakakagawa ng shields na kayang mag-absorb ng hanggang 8,000 na pinsala. Sinasabi ni Damian na Happy Chan, hindi na siya kasangkapan ngayon. Ang dapat ninyong ipagtanggol ay ang damdamin ng mga tao kay Goddess Rebecca. Iniwan niyang walang laman ang kanyang likod para ipagtanggol sila. Pumunta sila sa likod, naghahanda ng incantation si Damian at nagpakawala ng Goddess Wrath. Party member na si Giggs ay nakatanggap ng 14,100 na pinsala. Party member na si Ginzi ay nakatanggap ng 15,500 na pinsala. Member ng partido na si Rockman ay nakatanggap ng 14,970 na pinsala. Member ng partido na si Yoshimura ay nakatanggap ng 12,100 na pinsala. Member ng partido na si Orochi ay nakatanggap ng 9,900 na pinsala. Nagkaroon ng malaki pagsabog ang ginawa ni Damian na pag-atake. Sinasabi ng master ng Sakura na ang mga miyembro ng guild na hindi bababa sa level 210 ay kritikal na nasugatan. Hindi niya akalain na kaya niya mag-activate ng ganitong skill sa ilang segundo lang. Ito ay hindi kapanipaniwala. Sinasabi ni Damian na parang hindi siya naghanda ng sapat. Minaliit niya ang lakas ng papa, sumisigaw at sinasabi ng master ng Sakura na Newbie Pope lang ang kalaban. Kung sila ay mag-iingat sa kanyang mga kasanayan, maaari matalo nating siya. Sinasabi ni Damian na hindi siya sigurado dyan. Ang Pope ay title lang para sa kanya. Ang kanyang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa kanyang korona. Sa isip-isip ng master ng Sakura na mabilis siya para sa isang paladin, ngunit ang kanyang bilis ay hindi maihahambing sa kanya. Kung hindi sa mga skill ng Pope, paladin lang siya. Hindi pa siya natatalo sa isang paladin, Light's Protection ba yan? Gaya ng inaasahan ng isang paladin, ang paglusot sa kanyang mga depensa ay magiging mahirap. Kailangan din nating mag-ingat sa damage output ng taong yun. Dating second siya sa mga paladins, ngunit ang mga pag-atake ng mga paladin ay simple. Kapag nabigo ang kanyang pag-atake, magkakaroon ng opening. Ang paladin ay isang madaling target para sa kanya. Maaaring hindi niya siyang madaling talunin, ngunit hindi siya mapanganib sa kanya. Nagulat ang master ng Sakura na tinamaan na siya, na hindi niya namamalayan. Paano nagawa ng sword ng isang paladin na bigyan siya ng pinsala? Iba siya, ang lalaking ito, hindi yan ang sword technique ng isang paladin. Hindi siya makaalis, paano magkakaroon ng ganyang kasmooth na sword technique ang isang paladin? Tinatanong ng master ng Sakura na hindi ba nawala ang kanyang paladin class matapos lumipat sa hidden class. Sinasabi ni Damian na ang Goddess Proxy ay isang paladin. Pero isang unique class, kaya mas mataas ang sword mastery skill kaysa sa average paladins. Pero dahil lamang sa may hawak siyang sword sa kanyang kamay ay hindi nangangahulugan na ang talam ay tataas ng kusa. Kumpleto na ang quest na fun and entertaining training hidden quest. Tinatanong ni Piaro kung huling araw na ba ngayon, malamang nahirapan siya. Good job, at bigyan niya siya ng ilang advice. Para maabot ang walang katulad na swordsmanship, kailangan niyang gumamit ng isang sword key. Ito ay mas mabagal kaysa sa isang mabilis na sword, at wala itong pinakamahusay na kakayahang magamit, ngunit sa kabila nito ito ang pinakamahusay. Ang bilis ay depende sa isip niya, at ang mga pagbabagong ginawa dito ay dedepende sa kanyang puso. May mga sword technique na ginagamit ang kanyang lakas, at ang kanyang pag-iisip. Pero magagamit lang ang pinakamatatag kung ibibigay niya ang lahat ng kanyang puso.
Huwag niyang kalimutan yan, sinasabi ni Damian na salamat sa kanyang mga advice, pero wala siyang naintindihan. Tumatawa at sinasabi ni Piero na pilit din itong iniintindi ng Panginoon. Huwag siyang mag-alala, habang ginagawa ang hidden quest, umabot ang favorability ni Piero, kaya may extra reward ka. Natanggap mo at naunawaan ang mga turo ni Piero, habang gumagamit ng sword-type weapons, nakuha mo ang plus 30% accuracy. Ang epektong ito ay naka-activate ng hiwalay mula sa Sword Mastery skill. Hindi makapaniwala si Damian at sa isip-isip nito na ano ang nangyayari. Ang mga salita ni Mr. Piero na hindi niya naintindihan ay sinaksak sa kanyang ulo. Sinasabi ni Piero na hindi tulad ng karamihan, natanggap niya ang kanyang mga turo nang hindi nagrereklamo. Madalas niyang binubulong ang pangalan ng isang tao. Siguro sila ang dahilan kung bakit siya nakakatagal ng ganito. Sa ugali niya, masasabi niyang alam niya na kung ano ang mahalaga. Nasa loob niya na ang lahat, kaya I'm sure mauunawaan niya. Malakas na siya, pero lalo siyang lalakas, takot at sinasabi ng master ng Sakura na may ganitong awtoridad at lakas. Bakit siya nakatayo sa tabi ni Grid? May balak ba siyang bumalik sa bansa niya? Sinasabi ni Damian na ang pinakamalakas na sword ay ang nanggagaling sa kanyang damdamin. Ang lakas ng love niya ay grabe na, walang paraan na may kukulong ito sa loob ng isang bansa. Namatay na ang party leader na si Yoshimura. Nagmamadali sumugod ang mga members ng guild at sumisigaw at sinasabi nila na master. Ang lakas ng loob niya na patayin ang kanilang master. Iminumungkahi niyang palawakin nila ang kanilang pananaw. Kung may pagkakataon sila, iminumungkahi niya na subukan nila ang pagsasaka. Namatay na ang lahat ng Sakura Guild members. Isa itong napakalaking insidente na nagpilit sa guild na ihinto ang mga aktibidad sa guild. Ngunit kumpara sa mga bagay na malapit nang mangyari, ito ay isang maliit na insidente. Ilang araw pagkalipas, sa Riden, sinasabi ng mga guard ng Riden na umalis sila. Sinasabi ni Damian na parang may misunderstanding sila. Maaaring ganito ang hitsura niya, ngunit siya ang papa ng Rebecca Church. Sinasabi ng guard na hindi pwedeng amoy dugo ang papa. Umalis na siya bago pa siya parusahan ni Goddess Rebecca. Sa isip-isip ni Damian na ito ay mahirap, hindi niya akalain na sila ay mag-iingat sa kanya dahil nilabanan niya ang mga Sakura Guild para protektahan ang mga bata. Parang hindi sila naniniwala sa kanya kahit palitan niya ang damit niya. Ano ang gagawin niya? Sinasabi ni Lowell na papasukin niya sila. Siya talaga ang papa ng Rebecca Church, sinasabi ng mga guard na talaga. Sinasabi ni Damian na Mr. Lowell, masaya siyang makita siya. Sinasabi ni Lowell na sinusundan ba siya ng mga bata. Parang hindi niya sila bodyguard. Sinasabi ni Damian na ang Vatican ay hindi magandang lugar para matuto tungkol sa mundo. Sigurado siyang makakatulong sila sa lugar na ito, sa isip-isip ni Lowell na mga bata pa lang sila. Ano kayang tulong ang maidudulot nila? Sinasabi ni Lowell na pag-usapan nila ang pagpapatayo ng simbahan sa loob ng Riden. Naging seryoso na ang mga bagay, kaya dapat nilang pag-usapan ang mga bagay. Sinasabi ni Damian na pwede niya ba muna batiin si Mr. Grid? Matagal niya na siya hindi nakikita, gusto niya ring batiin si Mr. Piero. Sinasabi ni Lowell na ang Panginoon ay hindi makakabalik saglit. Tinatanong ni Damian na kung saan siya nagpunta. Punta naman tayo sa ibang lugar sa mga kabundokan at sa mga katubigan. Sinasabi ng lalaki na gaano kalayo na ang narating niya. Anyways, naabot niya na sa wakas. Maraming high rankers ang nagpupumiglas kahit first island pa lang, isang tao lamang ang pwedeng pumasok, walang paraan para makalabas. Tandaan mo, mataas ang chance ng mamatay sa lugar na ito. Papasok ka ba sa instant dungeon sa Bayan Archipelago? Sinasabi ni Grid na wala siyang pakialam sa resulta ng mga mahina, pero hindi siya dapat mag-relax, dapat na siyang magsimula.